Sa video na ito matutuklasan mo ang isang bagay na madalas balewalain ng karamihan hanggang sa huli na ang lahat. Ang tunay na dahilan kung bakit ang iyong mga gabi ay pakiramdam ay napakahaba, puno ng pag-ikot sa kama at nakakapagod kahit wala ka namang ginagawa. Hindi lang ito iisang dahilan kundi isang nakatagong pattern na tahimik na umuubos ng iyong lakas, gabi-gabi, nang hindi mo namamalayan. At ang totoo, hindi lang ito tungkol sa pagtulog. Ito ay tungkol sa iyong kalusugan, sa iyong memorya, sa iyong emosyon, sa iyong buong buhay na dahan-dahang nawawala sa balanse habang ikaw ay nakahiga, nakatitig sa kisam, umaasang bukas ay magiging iba ang pakiramdam. Manatili ka hanggang sa pinakadulo dahil ang ibabahagi ko, lalo na ang huling bonus na kaalaman, ay maaaring tuluyang magbago kung paano ka matutulog simula ngayong gabi. Ito ay isang bagay na kadalasang hindi pinapansin pero ito ang gumagawa ng pinakamalaking pagkakaiba. At bago tayo magpatuloy, gusto kong gawin mo ang isang simpleng bagay pero makapangyarihan. Kung naranasan mo na ang hirap makatulog, kung nagigising ka sa kalagitnaan ng gabi, o kung kahit gaano ka katagal na tulog ay pakiramdam mo ay pagod ka pa rin, mag-type ka ng waya sa comments ngayon. Maging totoo ka. Dahil ang usaping ito ay tungkol sa iyo. Kita mo ang pagtulog ay hindi lang pahinga. Ito ay pag-aayos. Ito ay pagbawi. Ito ang oras kung saan ang iyong katawan ay tahimik na lumalaban para sa iyo, inaayos ang iyong mga selula, nire-reset ang iyong utak, at pinapalakas ang iyong puso. Ngunit kapag ang tulog ay nasisira, unti-unting nasisira ang lahat ng kasunod nito. Ang pasensya mo ay umiiksi. Ang pag-isip mo ay nagiging malabo. Ang katawan mo ay pakiramdam ay mabigat. At sa kaibuturan mo alam mong may mali. Pero hindi mo alam kung paano ito ayusin. At dito papasok ang video na ito. Dahil ngayong gabi hindi tayo manghuhula. Hindi tayo susunod sa uso. Hindi tayo asa sa mabilisang solusyon. Pupunta tayo sa pinakaugat ng problema. Gamit ang mga simpleng, natural na sangkap, mga pampalasa na matagal nang ginagamit sa iba't ibang kultura, na ngayon ay pinapatunayan na rin ng agham na kayang tulungan ang iyong katawan na gawin ang likas nitong tungkulin. Ang matulog ng malalim, ng natural, at ng payapa. Kaya huwag kang mag-skip. Huwag kang magmadali. Panoorin mo ito ng mabuti. Dahil minsan isang maliit na pagbabago lang ngayong gabi ang kailangan mo para hindi na maulit ang isa na namang gabing puno ng pagod at sa wakas ay magising ka na parang ikaw ulit ang sarili mo. At kung handa ka na sa pagbabagong iyon, kung seryoso ka nang bawiin ang kalidad ng iyong tulog, mag-comment ka ng waya. Simulan na natin. Alam mo, karamihan sa mga tao ay pumapasok sa kanilang kusina araw-araw at hindi man lang napapansin ang isang bagay na maaaring tuluyang magbago sa kanilang pagtulog. Naglalagay ka ng pampalasa sa pagkain. Nagdadagdag ka ng lasa. Sumusunod ka sa mga nakasanayang gawain na minana mo pa sa mga nakatatanda. Pero paano kung sabihin ko sa'yo? Nasa mismong mga pampalasang iyon, may nakatagong kapangyarihan. Mga natural na compound na kayang pakalmahin ang iyong isipan. I-relax ang iyong katawan. At ihanda ka para sa malalim at tuloy-tuloy na tulog. Hindi ito hula. Hindi ito bagong uso. Sa loob ng daan-daang taon ang mga tradisyonal na sistema ng pagpapagaling tulad ng Ayurveda at iba pang natural na medisina ay gumagamit ng mga partikular na pampalasa, hindi lang para sa lasa, kundi para pagalingin ang katawan mula sa loob. At ngayon unti-unti nang pinapatunayan ng modernong agham ang matagal ng alam ng ating mga ninuno. Na ang ilang pampalasa ay direktang nakakaapekto sa iyong nervous system. Nakakabawas ng stress hormones. At tumutulong sa iyong katawan na lumipat sa rest mode. Pag-isipan mo iyon sandali. Habang ang iba ay umaasa sa sleeping pills. Sa kemikal. Sa mabilisang solusyon na tinatakpan lang ang problema. Maaaring mayroon ka ng natural, banayad, at makapangyarihang solusyon. Sa loob mismo ng iyong kusina. Pero ito ang katotohanan. Maraming tao ang makakarinig nito. At wala pa ring gagawin. Babalik sila sa dati nilang gawi. Igi-ignore nila ang mga senyales ng kanilang katawan. Tatanggapin nila ang mahinang tulog bilang normal.
Huwag kang maging isa sa kanila. Kung naniniwala ka na ang natural na paraan ay mas mabuti kaysa umasa sa gamot pamatagalan. Gusto kong mag-type ka ulit ng waya sa comments ngayon. Tignan natin kung sino ang handang tahakin ang ibang landas. Dahil ang susunod mong matututunan ay simple, pero kayang baguhin ang lahat. At habang nagpapatuloy ka sa panonood, gusto kong manatili kang present. Huwag ka lang makinig, damhin mo. Dahil ang iyong katawan, alam na nito kung ano ang kailangan nito. Kailangan mo lang simulang pakinggan. Diretso na tayo sa punto dahil ang isang simpleng pampalasang ito ay may kakayahang baguhin kung paano mo nararanasan ang iyong gabi, simula ngayong gabi mismo. Turmeric. Nakikita mo ito. Nagagamit mo na ito. Pero malamang hindi mo pa talaga lubos na nauunawaan kung ano ang kaya nitong gawin para sa iyong pagtulog. Ang gintong pampalasang ito ay may taglay na compound na tinatawag na curcumin. At ang curcumin ay hindi lang basta nananatili sa loob ng iyong katawan, kumikilos ito. Malalim ang naaabot nito, pinapakalma ang mga panloob na signal ng stress na nagpapanatiling gising sa iyong isipan kahit ang gusto mo lang ay katahimikan. Dahil kung magiging totoo tayo sa karamihan ng gabi, hindi naman ang ingay sa labas ang dahilan kung bakit ka gising, kundi ang ingay sa loob ng iyong isipan. Ang walang tigil na pag-iisip. Ang pag-aalala. Ang tensyong dala mo mula sa buong araw. At dito pumapasok ang turmeric. Tumutulong itong patahimikin ang lahat ng iyon. Ayon sa mga eksperto sa nutrisyon at kalusugan ng utak, ang curcumin ay tumutulong sa balance ng serotonin at dopamine, dalawang mahalagang kemikal na kailangan ng iyong utak upang maayos ang iyong mood at pagtulog. Kapag ang mga ito ay hindi balanse, nagiging magulo ang iyong gabi. Paikot-ikot. Putol-putol. Hindi mapakali. Pero kapag suportado ang mga ito, unti-unting nagre-relax ang iyong katawan. Parang naaalala nito kung ano ang pakiramdam ng tunay na tulog. At dito palalong lumalalim ang usapan. May isang bagay sa loob ng iyong katawan na madalas hindi mo direktang nararamdaman, pero malaki ang epekto nito sa iyong pagtulog. Ito ay ang inflammation. Ang tahimik na pamamaga sa loob ng katawan na unti-unting sumisira sa iyong kakayahang makatulog ng maayos. At ang turmeric ay lumalaban dito. Pinapahupa nito ang panloob na pressure na dinadala ng iyong katawan. Pinapaluwag nito ang tensyon. Pinapahintulutan nitong huminahon, lumambot at sa wakas ay magpahinga. Isipin mo ito sandali. Isang mainit na inumin bago matulog. Turmeric na dahan-dahang hinalo sa gatas o tubig. Walang matapang na kemikal. Walang komplikadong proseso. Isang simpleng gawain. Isang natural na paraan. Na unti-unting nagsasabi sa iyong katawan. Panahon na para magpahinga. Pero narito ang katotohanan. Kailangan mong maging intentional. Hindi ito yung susubukan mo lang minsan tapos kakalimutan mo na. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa iyong katawan ng kailangan nito ng tuloy-tuloy. Kaya gusto kitang tanungin ng direkta. Handa ka bang subukan ang isang natural na paraan kung ang kapalit nito ay ang maranasan mo ang malalim at payapang tulog? Kung ang sagot mo ay huwag mo lang isipin, ay type mo ang waya sa comments ngayon. Gawing totoo ang desisyong iyon. Gawing malinaw. Dahil ang ginagawa natin dito ay hindi lang basta pag-aaral. Binabago natin ang paraan kung paano mo inaalagaan ang iyong katawan simula ngayong gabi. Ngayon pag-usapan naman natin ang isang bagay na gumigising sa maraming tao gabi-gabi nang hindi nila namamalayan. Cinnamon. Hindi dahil sa stress. Hindi dahil sa ingay. Kundi dahil sa isang bagay na nangyayari sa loob mismo ng iyong katawan. Ang biglaang pagbagsak ng blood sugar habang ikaw ay natutulog. Humihiga ka sa kama na iniisip mong maayos ang lahat. Pero sa kalagitnaan ng gabi, nararamdaman ng iyong katawan ang pagbaba ng blood sugar. At ano ang ginagawa nito? Pumapasok ito sa survival mode. Naglalabas ito ng stress hormones tulad ng cortisol at adrenaline, mga kemikal na dinisenyo para gisingin ka, panatilihing alerto, at protektahan ka. At sa isang iglap, napuputol ang iyong tulog. Maaaring magising ka at hindi mo alam kung bakit.
Maaaring paikot-ikot ka lang sa kama. Maaaring tignan mo ang oras, 2 gen. 3 la. At maramdaman mo ang inis, kalituhan, at matinding pagod. Pagdating ng umaga pakiramdam mo ay hindi ka naman talaga natulog. Hindi ito aksidente. Hindi ito random. Ito ang paraan ng iyong katawan para sabihin sa iyo na may nangyayari sa loob nito. At dito pumapasok ang cinnamon, tahimik pero makapangyarihan. Tinutulungan ng cinnamon na stabilize ang iyong blood sugar levels. Pinapabagal nito ang paglabas ng asukal sa iyong bloodstream, kaya nananatiling balanse ang lahat habang ikaw ay natutulog. Walang biglaang pagbaba. Walang emergency signal. Walang dahilan para magising ka. Kundi tuloy-tuloy. Kalma. At hindi napuputol na pahinga. Isipin mo kung ilang gabi na ang nawala sa'yo. Nang hindi mo alam ang simpleng katotohanan ito. Ngayon isipin mo kung mababago mo iyon. Sa pamamagitan lamang ng pagdagdag ng kaunting cinnamon sa iyong evening routine. Hindi ito komplikado. Pero napakalakas ng epekto nito. At may isang bagay kang kailangang marinig. Ang pag-ignore sa mga signal ng iyong katawan ay hindi magpapawala sa mga ito. Mas lalo lamang nitong pinalalalim ang problema. Kaya kung naranasan mo na ang magising sa kalagitnaan ng gabi nang walang malinaw na dahilan. Kung naranasan mo na ang frustration ng putol-putol na tulog. Maging totoo ka ngayon. Mag-type ka ng Maya sa comments. Dahil ang isaya na yon ay hindi lang salita. Ito ay pag-amin. Pagkilala sa sinasabi ng iyong katawan. At kung kahit kaunti ay nabubuksan ang iyong isipan sa mga naririnig mo ngayon. Huwag mong kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya. At I-like ang video na ito. Dahil hindi pa tayo tapos. Ang susunod mong matutuklasan. Maaaring mas ikagulat mo pa. Ngayon pag-usapan natin ang isang bagay na madalas hindi pinapansin ng karamihan pero tahimik nitong sinisira ang iyong tulog gabi-gabi. Ang iyong bituka. At ang pampalasang kayang magbago ng lahat dito ay ang luya. Dahil narito ang katotohanang hindi alam ng maraming tao, ang iyong digestive system at ang iyong pagtulog ay malalim na magkaugnay. Kapag ang iyong tiyan ay hindi maayos, kapag mabigat ang pakiramdam mo, bloated, o hindi komportable ang iyong katawan ay hindi kayang mag-relax ng buo. Nanatili itong alerto. Nanatili itong tense. At kahit makatulog ka hindi talaga nakakamit ng iyong katawan ang tunay na pahinga. Marahil naranasan mo na ito dati. Yung pakiramdam na busog ka matapos kumain ng gabi. Yung bahagyang pressure sa iyong tiyan. Yung pakiramdam na kahit anong posisyon ang gawin mo, hindi ka komportable. Hindi iyon normal. Iyon ay senyales na nahihirapan ang iyong katawan. At ang luya ay pumapasok na parang tahimik na tagapagpagaling. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpapakalma ng iyong digestive system. Binabawasan nito ang bloating. Pinapahupa nito ang pamamaga sa loob. Tinutulungan nitong maproseso ng iyong tiyan ang pagkain ng mas maayos para hindi na kailangang makipaglaban ng iyong katawan buong gabi para lang gumana ng maayos. At kapag kalmado ang iyong bituka, may isang makapangyarihang bagay na nangyayari. Ang buong katawan mo ay nagsisimulang mag-relax. Ang iyong paghina ay bumabagal. Ang tibok ng puso mo ay kumakalma. At ang iyong isipan ay sumusunod. Ito ang dahilan kung bakit madalas sabihin ng mga eksperto sa digestive health, kung ang iyong bituka ay hindi payapa, ang iyong tulog ay hindi rin magiging payapa. Pag-isipan mo yon. Dahil ang ilan sa inyo ay matagal nang naghahanap ng solusyon sa tulog, sumusubok ng kung ano-ano, pero ang tunay na problema ay nasa loob ng inyong tiyan sa buong panahong iyon. Isipin mo ang pagtatapos ng iyong araw na may isang simpleng bagay lang, isang mainit na tsaa ng luya. Walang kabigatan sa tiyan. Walang discomfort. Isang magaan at kalmadong pakiramdam habang ang iyong katawan ay naghahanda para sa pahinga. Iyon ang pagkakaiba. Pero tulad ng paulit-ulit nating sinasabi, gagana lang ito kung pipiliin mong kumilos. Kaya tatanungin kita ng direkta. Naranasan mo na ba ang ganitong uri ng discomfort sa gabi, yung pakiramdam na pumipigil sa iyo na tunay na mag-relax? Kung mag-type ka ng Maya sa comments ngayon. Dahil sa sandaling magsimula kang makinig sa iyong katawan, doon nagsisimula ang pagbabago.
At kung nakakatulong ito para makita mo ang iyong kalusugan sa bagong pananaw, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya at i-like ang video na ito. Mas lalalim pa tayo at ang susunod ay kailangan mong pakinggan ng mabuti. Ngayon pag-usapan naman natin ang isang pampalasang tila simple lang pero nakakagulat ang lakas ng epekto pagdating sa pagtulog. Nutmeg. Karamihan sa mga tao ay kilala lang ito bilang pampalasa sa pagkain o inumin. Pampadagdag lasa. Pampabango. Pero ang hindi nila alam sa loob ng maraming siglo, ginagamit na ito sa tradisyonal na medisina bilang natural na tulong sa pagtulog. Pero makinig kang mabuti dahil dito nagkakamali ang maraming tao. Ang nutmeg ay hindi ginagamit sa malalaking dami. Ito ay makapangyarihan sa napakaliit na sukat. At kapag ginamit ng tama, maaari nitong dahan-dahang tulungan ang iyong katawan na pumasok sa malalim na pahinga. Sa loob ng nutmeg ay may mga natural na compound na nakikipag-ugnayan sa iyong nervous system. Tinutulungan nitong pakalmahin ang sobrang aktibong signal sa utak, ang parehong signal na nagpapanatiling gising sa iyo kapag ayaw tumigil ng iyong isipan. Yung walang tigil na pag-iisip. Yung pag-uulit ng mga nangyari sa maghapon. Yung pag-aalala sa bukas. Hindi pinipilit ng nutmeg ang tulog. Inaanyayahan nito ang relaxation. Parang sinasabi nito sa iyong katawan, dahan-dahan at banayad. Ligtas ka na. Maaari ka nang magpahinga. At para sa maraming tao na nahihirapang makatulog, iyon mismo ang kulang. Ang pakiramdam na sapat na ang katahimikan para mag-let go. Pero narito ang emosyonal na katotohanan. Ang ilan sa inyo ay pagod na hindi dahil mahina ang katawan nyo, kundi dahil ang inyong isipan ay hindi kailanman tumitigil. Humihiga kayo sa kama na pisikal na pagod. Pero ang isip ninyo ay patuloy na tumatakbo. At gabi-gabi nagiging normal na lang iyon. Hindi dapat. Ayon sa mga eksperto sa natural na pagtulog, ang nervous system ay nangangailangan ng malinaw na signal ng kalma bago makapasok ang tunay na tulog. At ang nutmeg, sa napakaliit na dami, ay isa sa mga tradisyonal na signal na iyon. Pero muli, hindi ito tungkol sa pagsobra. Ang sobra ay hindi ligtas. Ito ay tungkol sa respeto. Paggalang sa iyong katawan. Maingat na paggamit sa kalikasan. Hindi pabaya. Kaya gusto kong huminto ka sandali at mag-isip ng tapat. Ilang gabi ka na bang nakahiga? Naghihintay. Umaasang babagal lang ang iyong isipan. Kung ikaw iyon, mag-type ka ng Y sa comments ngayon. Walang hiya. Walang pagtatago. Katotohanan lang. Dahil ang pagkilala ang unang hakbang sa pagbabago. At kung nandito ka pa rin nanonood natututo, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya at i-like ang video na ito. Dahil hindi ka na lang basta nanonood ngayon. Ikaw ay kumikilos na. At ang susunod mong matutuklasan ay isang bagay na halos walang pumapansin. Pero maaaring ito ang pinakamahalaga sa lahat. Ngayon, pag-usapan natin ang isang pampalasang madalas maliitin ng karamihan dahil ito ay maliit, karaniwan, at madalas hindi pinapansin. Ang cloves o clavo. Pero huwag kang padaya sa laki nito. Ang cloves ay may taglay na makapangyarihang kombinasyon ng mga natural na compound na tahimik na sumusuporta sa kakayahan ng iyong katawan na mag-relax at mag-recover habang natutulog ka. At kapag naunawaan mo kung ano ang ginagawa nito sa loob ng iyong katawan, magsisimula mong makita ito sa ibang paraan. Dahil ganito ang tunay na nangyayari kapag hindi maganda ang tulog mo. Ang iyong katawan ay hindi lang pagod. Ito ay may inflammation. Ito ay stress. At mas nagtatrabaho pa ito kaysa dapat, kahit habang ikaw ay nagpapahinga. At ang cloves ay tumutulong dito. May taglay itong malalakas na natural antioxidants na tumutulong magpababa ng pamamaga sa loob ng katawan. Kapag mataas ang inflammation, ang iyong katawan ay nananatili sa isang uri ng i-alert mode. Parang laging handa, laging tense, kahit dapat ay nagpapahinga na. Pero kapag nabawasan ang inflammation, unti-unting kumakalma ang katawan. Lumuluwag ang tensyon. Lumambot ang pakiramdam. At ang nervous system ay unti-unting nagre-relax. At doon nagsisimula ang tunay na tulog. Pero may isa pang mahalagang bagay.
Ang cloves ay nakakatulong din sa mas maayos na paghinga at respiratory comfort. At maaaring hindi mo ito madalas isipin, pero napakahalaga ng paraan ng iyong paghinga habang natutulog ka. Kapag ang paghinga ay mababaw, hindi maayos, o bahagyang nahihirapan dahil sa sipon, irritation, o kahit stress, ang katawan ay hindi lubusang nakakapagpahinga. Nanatili itong bahagyang gising. Ang cloves ay tumutulong buksan ang mga daanang ito. Sinusuportahan nito ang mas malinaw at maayos na paghinga na tumutulong sa iyong katawan na mas madaling pumasok sa mas malalim na antas ng tulog. Pag-isipan mo yon. Isang napakaliit na bagay na may malaking epekto sa isang napakahalagang proseso. At gayunpaman, karamihan sa mga tao ay hindi ikinokonekta ang kanilang kinakain sa kanilang kalidad ng tulog. Tinanggap na lang nila ang pagod. Tinanggap na lang nila ang putol-putol na gabi. Tinanggap na lang nila ang paggising na pagod pa rin. Pero hindi mo kailangang gawin yon. Dahil minsan, ang paggaling ay hindi tungkol sa pagdagdag ng komplikadong solusyon, kundi tungkol sa pagbabalik sa mga simpleng bagay. Isang maliit na sangkap. Isang tahimik na gawi. Isang natural na tulong na naiintindihan ng iyong katawan. Ngayon gusto kitang tanungin ng tapat. Naranasan mo na bang magising na parang hindi sapat ang lalim ng iyong tulog na parang nagpapahinga ang katawan mo, pero hindi talaga ito nakakabawi? Kung mag-type ka ng maya sa comments ngayon, maging tapat ka sa sarili mo. Dahil matagal nang nakikipag-usap sa iyo ang iyong katawan at ngayon ang pagkakataon mong simulan itong pakinggan. At kung nandito ka pa rin, patuloy na natututo, bukas sa pagbabago, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya at i-like ang video na ito. Palapit na tayo sa isang napakahalagang bahagi at ang susunod ay maaaring ganap na magbago kung paano mo tinitingnan ang iyong bedtime routine. Ngayon, gusto kong isipin mo ang isang simpleng eksena pero makapangyarihan. Tapos na ang araw. Pagod ang katawan mo. Puno ang isip mo ng mga iniisip, stress, usapan, responsibilidad. Lahat ay mabigat ang pakiramdam. At sa halip na dumiretso sa kama sa ganitong estado huminto ka. Naghanda ka ng isang mainit na inumin. Isang simpleng inumin. Walang engrande. Walang artipisyal. Isang kalmado at mainit na spiced bedtime drink na nagsasabi sa iyong katawan. Ligtas ka na. Maaari ka nang magpahinga. Dito nagsasama-sama ang lahat ng napag-usapan natin. Dahil ang turmeric, cinnamon, ginger at kahit kaunting iba pang pampakalma na pampalasa kapag pinagsama sa tamang paraan sa mainit na gatas o tubig ay lumilikha ng isang bagay na naintindihan ng iyong katawan sa malalim na biological level. Ang init ay nagsasabi sa nervous system mo na bumagal. Ang turmeric at ginger ay nagpapababa ng internal inflammation. Ang cinnamon ay tumutulong mag-stabilize ng blood system mo. Sama-sama, hindi nila pinipilit ang tulog. Ginagabayan nila ang iyong katawan papunta rito. At napakalaki ng pagkakaibang iyon. Dahil karamihan sa tao, sinusubukang sipilitin ang pagtulog. Humihiga sila at inaasahang bigla na lang itong mangyayari. Pero hindi tumutugon ang tulog sa pressure. Tumutugon ito sa mga senyales. Senyales ng kaligtasan. Senyales ng katahimikan. Senyales ng routine. Kaya sa maraming tradisyonal na sistema ng kalusugan, lalo na sa Ayurveda at sinaunang natural na medisina, ang mainit na gatas na may pampalasa bago matulog ay hindi lang inumin. Isa itong ritual. Isang transisyon. Isang mensahe sa katawan na tapos na ang araw. At ngayon, sinusuportahan ito ng modernong kaalaman sa pagtulog, mahal ng katawan ang consistency. Kapag inuulit mo ang isang kalmadong bedtime routine, ang iyong utak ay nagsisimulang maghanda para sa pagtulog kahit hindi ka pa humihiga. Ngayon isipin mo ang kasalukuyan mong routine. Nagmamadali ka bang humiga pagkatapos mag-scroll sa phone? Dinadala mo ba ang stress ng buong araw diretsyo sa kama? Binibigyan mo ba ang iyong katawan ng senyales na oras na para huminto? O basta ka nalang bumabagsak sa kama at umaasang magiging maayos ang lahat? Maging tapat ka sa sarili mo. Dahil dito madalas nagsisimula ang problema sa tulog, hindi sa kama, kundi sa paraan ng pagpasok mo rito. Ngayon isipin mo ang ibang eksena. Isang tahimik na sandali bago matulog. Isang mainit na inumin sa iyong mga kamay.
Isang mabagal na paghinga. Walang pagmamadali. Walang pressure. Katahimikan lang. Unti-unting tumutugon ang katawan mo. Lumuluwag ang balikat mo. Bumabagal ang paghinga mo. Unti-unting nawawala ang mga iniisip mo. Hindi iyon mahika. Iyon ay biology na gumagana kasama mo, hindi laban sa'yo. Kaya gusto kitang tanungin ng totoo. Kung may simpleng bedtime ritual ka na makakatulong sa iyong mas natural na pagtulog, talagang susundin mo ba ito? Kung ang sagot mo, mag-type ka ng waya sa comments ngayon. Hindi mamaya. Ngayon. At huwag mong kalimutan, kung seryoso ka sa pagpapabuti ng iyong kalusugan at tulog, mag-subscribe sa Gintong Sustansya, at i-like ang video na ito. Dahil ang binubuo natin dito ay hindi lang kaalaman. Isa itong bagong paraan ng pag-aalaga sa sarili, isang gabi sa isang pagkakataon. At ang susunod na bahagi ay magiging mas personal pa. Ngayon hinaan muna natin ang lahat sandali. Dahil ang sasabihin ko sa puntong ito ay siyang nag-ugnay sa lahat ng napag-usapan natin, sa paraang hindi lubos na nauunawaan ng karamihan. Hindi lang ito tradisyon. Hindi lang ito natural remedies. Ito ay biology. Ang iyong katawan ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa iyong utak. Bawat hormone, bawat nerve signal, bawat patak ng stress o katahimikan sa loob mo, lahat ito ay may direktang epekto sa kung paano ka natutulog. At kapag tiningnan mo ng mas malalim ang mga pampalasang ito, turmeric, cinnamon, ginger, nutmeg, cloves, may makikita kang isang napakalakas na katotohanan. Hindi sila basta-basta. May kanya-kanya silang direktang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang sistema sa loob ng iyong katawan. Halimbawa, ang turmeric ay nakakaapekto sa mga inflammation pathways na direktang konektado sa brain fog at pagiging hindi mapakali. Ang cinnamon ay tumutulong sa stabilidad ng glucose, at ang hindi balansing blood sugar ay isa sa pinakamadalas hindi napapansing dahilan ng paggising sa gitna ng gabi. Ang ginger ay sumusuporta sa koneksyon ng gut at utak, at ang iyong bituka ay gumagawa ng malaking bahagi ng mga neurotransmitters na may kinalaman sa relaxation. Ang nutmeg ay banayad na nakakaapekto sa nervous system, tumutulong magpababa ng sobrang aktibong signal sa utak. At ang cloves ay nagbibigay ng antioxidants na nagpapababa ng internal stress load sa katawan. Ngayon, pagsamahin mo iyon sa matagal ng sinasabi ng mga eksperto sa sleep at nutrition. Ang iyong nervous system ay hindi makakapasok sa malalim na tulog kung ito ay nasa estado ng imbalance. Ibig sabihin, kung mataas ang stress hormones, kung sobrang active ang inflammation, o kung magulo ang internal rhythm mo, hindi ka makakakuha ng tunay na pahinga. At ito ang bahagi na madalas hindi nakikita ng karamihan. Hindi mo inaayos ang tulog lang sa gabi. Inihahanda mo ito sa buong gabi at buong evening routine. Kaya sa mga kulturang nagpapahalaga sa natural na pamumuhay, ang pagtulog ay hindi itinuturing na bigla ang pangyayari. Isa itong proseso. Isang dahan-dahang pagbagal. Isang sunod-sunod na pagbabago mula sa pagiging aktibo patungo sa pahinga. Ngayon, sinusuportahan na rin ito ng modernong agham sa konsepto na tinatawag na sleep hygiene, ang ideya na ang iyong kapaligiran, gawi, at kahit ang iyong kinakain bago matulog ay may direktang epekto sa kalidad ng iyong tulog. At kapag pinag-uusapan ng mga eksperto ang natural sleep support, lagi nilang binibigyang diin ang isang bagay. Mas mahalaga ang consistency kaysa intensity. Ibig sabihin hindi kailangan ng matinding hakbang isang beses lang, kundi maliliit na paulit-ulit na senyales gabi-gabi na nagsasabi sa iyong katawan. Ligtas ka na. Maaari ka nang matulog. Ngayon, pag-isipan mo ang sarili mong gabi. Consistent ba ito? O magulo? Binibigyan mo ba ng oras ang katawan mo para bumagal? O diretso ka lang mula stress patungo sa tulog, umaasang susunod ang utak mo? Dahil ang katawan mo ay hindi makina na pwedeng patayin agad. Ito ay mas katulad ng isang sistema na kailangang gabayan. At ang mga pampalasang ito bahagi sila ng gabay na yon. Ngayon, gusto kong maging tapat ka sa sarili mo. Sa tingin mo ba ang mga problema mo sa tulog ay maaaring konektado sa iyong pang-araw-araw na gawi higit pa sa inaakala mo? Kung mag-type ka ng waya sa comments ngayon, maging tapat ka sa sarili mo.
At kung kasama ka pa rin sa paglalakbay na ito, patuloy na natututo, bukas sa pagbabago, seryoso sa pag-aalaga sa sarili, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya at i-like ang video na ito. Dahil ang pinag-uusapan natin dito ay hindi lang mas magandang tulog, kundi kung paano mo muling binubuo ang paraan ng iyong katawan sa paghanap ng pahinga sa mundong hindi tumitigil. Ngayon makinig kang mabuti. Dahil dito madalas nagkakamali ang karamihan kahit alam na nila ang lahat. Ang kaalaman lang ay hindi sapat para ayusin ang tulog. Ang kailangan ay aksyon. Maaari mong marinig ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga pampalasa, lahat ng paliwanag, lahat ng science, pero babalik ka pa rin sa dating gawi kung hindi ka kikilos. Iyon ang tahimik na pagkakamali ng karamihan. Na-excite sila pero hindi sila consistent. Sumusubok sila minsan at kapag hindi agad nila naramdaman ang malaking pagbabago, sumusuko sila. Pero ang katawan mo ay hindi tumutugon sa kalituhan. Tumutugon ito sa pag-uulit. Maging tapat tayo sandali. May ilan sa inyo na susubok nito isang beses o dalawang beses tapos makakalimutan na. Babalik kayo sa late night eating, mabibigat na pagkain, bago matulog, walang katapusang pag-scroll sa phone at stress na dinadala diretsyo sa kama. At magtataka kayo kung bakit walang pagbabago. Pero hindi ka pinapabayaan ng katawan mo. Hindi mo lang ito binibigyan ng consistency. Ngayon pakinggan mo ito ng mabuti. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng tao ay ang pag-aakala na mas marami, mas mabilis ang epekto. Hindi ganoon gumagana ang katawan. Ang katawan ay gumagaling ng dahan-dahan. Maingat. Natural. Sa paglipas ng panahon, halimbawa, ang sobrang nutmeg ay maaaring makasama. Ang sobrang eksperimento ng walang gabay ay maaaring makagulo sa sistema mo imbes na pakalmahin ito. Kaya lagi itong binibigyang diin ng mga eksperto sa natural health. Balansing paggamit. Hindi sobra. Maliliit na dami. Araw-araw na routine. Tuloy-tuloy na senyales. Iyan ang nagtuturo sa nervous system mo na muling mag-relax. Isa pang pagkakamali ay ang kawalan ng consistency. Gagawin mo ngayon. Tapos hihinto bukas. Subok ulit sa susunod na linggo. Tigil ulit. Ang ganitong pattern ay naguguluhan ang katawan. At ang naguguluhang katawan ay hindi makabubuo ng ritmo. At ang tulog ay ritmo. Kung magulo ang gawi mo, magulo rin ang tulog mo. Ganun lang kasimple. At gusto kong maramdaman mo ito ng malalim. Dahil may ilan sa inyo na hindi lang pagod dahil kulang sa tulog. Pagod din kayo dahil sa kawalan ng consistency sa pag-aalaga sa sarili niyo. Nagsisimula kayo ng mga bagay pero hindi niyo tinatapos o pinananatili. At nararamdaman iyon ng katawan mo. Kaya gusto kitang hamunin ngayon. Kung seryoso ka sa pagbabago ng iyong tulog, hindi lang pag-aaral tungkol dito, kailangan mong mag-commit muna sa isip mo. Wala nang random attempts. Wala nang pagsuko pagkatapos ng isang subok. Wala nang pag-asa sa instant transformation. Ang tunay na pagbabago ay tahimik at mabagal pero totoo. Ngayon, maging tapat ka sa sarili mo. Naging inconsistent ka ba sa iyong health habits noon? Kung mag-type ka ng waya sa comments ngayon. Walang judgment. Katotohanan lang. At kung nandito ka pa rin nanonood, natututo at handang magbago, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya at i-like ang video na ito. Dahil ang susunod na bahagi ay hindi na lang tungkol sa tulog, kundi tungkol sa kung gaano ka kahanda talagang baguhin ang iyong buhay. Ngayon, gusto kitang kausapin sa mas malalim na antas, higit pa sa mga pampalasa, higit pa sa agham, higit pa sa mga routine. Dahil ang pagtulog ay hindi lang pisikal na issue. Ito rin ay emotional. At kung matagal ka nang nahihirapan sa pagtulog, alam mo na ang katotohanan ito, kahit hindi mo man ito laging sinasabi ng malakas. Kapag sira ang tulog mo, nagiging magulo rin ang iyong emosyon. Mas mabilis kang mairita kahit sa maliliit na bagay. Mas maikli ang iyong pasensya. Mas madali kang mapagod sa isip kahit hindi ka naman gaanong kumikilos. At ang iyong mga iniisip nagiging mas mabigat, mas madilim, mas maingay, lalo na sa gabi, sa oras na dapat ay tahimik na ang lahat. At dito nagsisimula ang tunay na epekto.
Dahil ang kakulangan sa tulog ay hindi lang nakakaapekto sa gabi mo, kundi umaapaw ito sa buong buhay mo. Ang iyong relasyon sa ibang tao ay nagsisimulang maapektuhan. Bumababa ang iyong focus. Nagiging hindi maaasahan ang iyong memorya. At kahit ang kumpiyansa mo sa sarili ay unti-unting humihina. Dahil ang utak mo ay laging nasa survival mode imbes na recovery mode. Ngayon, pag-isipan mo yon sandali. Gaano katagal mo nang tinatanggap ang ganitong pakiramdam bilang normal? Gaano katagal mo nang sinasabi sa sarili mo na pagod lang ako Kahit sa loob-loob mo, alam mong parang may hindi na tama. Ito ang madalas hindi pinag-uusapan ng karamihan. Ang sleep deprivation ay hindi lang ninanakaw ang pahinga mo. Ninanakaw din ito ang iyong kapayapaan. At ang pinakamasakit dito, maraming tao ang hindi man lang napapansin kung gaano na ito kalalim ang epekto sa kanila. Hanggang sa dumating ang araw na sila ay muling nakatulog ng maayos. At bigla nilang naaalala kung ano ang pakiramdam ng normal. Kalinawan. Katahimikan. Emosyonal na katatagan. Magaan na isip. Ang bersyon ng sarili mong iyon nandyan pa rin. Natabunan lang ng pagod. Ngayon, mahalagang maunawaan mo ito. Hindi ang iyong katawan ang kalaban mo. Pinoprotektahan ka nito. Kapag hindi ka makatulog, kapag hindi tumitigil ang isip mo, kapag hindi mapakali ang katawan mo. Madalas ito ay reaksyon sa stress, sobrang dami ng iniisip, emosyonal na bigat, at hindi balanseng kondisyon sa loob ng katawan. Pero ang katawan ay kayang maghilom. Kapag binigyan mo ito ng tamang kondisyon. Kaya mahalaga ang lahat ng napag-usapan natin. Hindi bilang hiwa-hiwalay na solusyon, kundi bilang bahagi ng mas malaking larawan ng pangangalaga sa sarili. Ngayon gusto kitang tanungin ng tapat. Nakaapekto na ba ang kakulangan mo sa tulog sa iyong mood, pasensya, o relasyon sa ibang tao? Kung mag-type ka ng waya sa comments ngayon, huwag mo nang masyadong isipin. Maging totoo ka lang. Dahil ang video na ito ay hindi na lang basta video. Isa na itong salamin. At kung nandito ka pa rin patuloy na nakikinig, bukas sa pagbabago. Huwag mong kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya at i-like ang video na ito. Dahil ang ginagawa natin dito ay hindi lang tungkol sa mas magandang tulog, kundi tungkol sa pagbabalik mo sa sarili mo. Ngayon, makinig kang mabuti. Dahil ito ang bahagi na madalas maliitin ng karamihan, pero ito ang may pinakamabigat na epekto, lalo na sa mga nakatatanda at sa mga taong nag-iisip tungkol sa pamatagalang kalusugan. Habang tumatanda ang katawan, unti-unting nagbabago ang lahat, tahimik, halos hindi mo napapansin. Ang tulog ay nagiging mas magaan. Mas madalas ang paggising sa gabi. Mas matagal bago makatulog. At maraming tao ang tinatanggap ito bilang inormal na pagtanda. Pero kailangan mong questionin ang ideyang iyon. Dahil kahit totoo na may pagbabago sa sleep patterns habang tumatanda, hindi dapat normal ang gabi-gabing hirap at hindi maayos na tulog. Isa sa mga pangunahing dahilan nito ay ang unti-unting pagbaba ng natural sleep hormones tulad ng melatonin. Kasama ang pagtaas ng sensitivity sa stress, pamamaga sa katawan, at discomfort. Ibig sabihin, ang nervous system ay mas madaling ma-trigger at mas mahirap pakalmahin. Kaya ano ang nangyayari? Ang maliliit na abala ay mas malaki ang epekto sa gabi. Mas mahirap kumalma ang katawan. At mas mahirap maabot ang malalim at restorative na tulog. Pero mahalaga ito. Hindi ito katapusan ng kwento. Isa itong senyales. Senyales na kailangan ng iyong katawan ng mas maayos na suporta. Hindi mas maraming hirap. At dito nagiging makabuluhan ang natural na paraan tulad ng mga pampalasang na pag-usapan natin. Dahil hindi nila pinipilit ang katawan. Sinusuportahan nila ito. Dahan-dahan nilang binabawasan ang internal inflammation. Tinutulungan nilang stabilize ang blood sugar. Pinapakalma nila ang nervous system. Pinapabuti nila ang digestion. At lumilikha sila ng kondisyon kung saan ang katawan ay muling nakakabalik sa natural nitong kakayahan. Ang magpahinga. Ngayon, isipin mo ito ng malinaw. Isang nakatatandang tao na humihiga gabi-gabi. Hindi na nag-iisip ng sobra. Hindi na nagigising bawat oras.
kundi tunay na kalmado, ligtas at payapang natutulog. Hindi lang iyon ginhawa. Iyon ay kalidad ng buhay. Dahil kapag bumuti ang tulog, lahat ay bumubuti. Enerhiya, mood, memorya, kahit kalayaan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Pero narito ang katotohanan na kailangang sabihin ng malinaw. Kung walang pagbabago sa iyong routine, walang pagbabago sa iyong tulog, ang katawan ay hindi bumubuti ng aksidente. Ito ay bumubuti sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pangangalaga. Kaya bata ka man, nasa gitnang edad, o nakatatanda. Ito ang paalala na hindi kailanman huli na para ayusin ang iyong tulog. Ngayon, gusto kitang kausapin ng personal. Kung nanonood ka pa rin nito at seryoso kang gustong ayusin ang iyong tulog, hindi lang para sa ilang gabi, kundi para sa iyong pangmatagalang kalusugan. Gusto kong mag-commit ka ngayon. Mag-type ka ng maya sa comments kung handa ka ng seryosohin ang iyong tulog simula ngayon. At huwag mong kalimutan, mag-subscribe sa Gintong Sustansya at i-like ang video na ito kung naniniwala ka na mahalaga pa rin ang natural na paraan ng pagpapagaling. Dahil ang ginagawa mo sa iyong gabi ang siyang humuhubog sa kalidad ng iyong araw. At nagsisimula ito ngayong gabi.